Sinimulan ng dinggin ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue sa flood control projects. Imbitado rito ang 15 kontratistang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos. Iyon nga lang, 7 lamang ang nagpadala ng kinatawan. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Senado si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, sino-sino yung mga nakadalo at yung mga absent at ano naman daw ang dahilan nila? Sheryl, dito sa mga pumunta, kabilang dyan ang Legacy Construction Corporation, ang QM Builders, ang EGB Construction Corporation, AAA Construction Inc., ang Center West Construction Development, ang MG Samidan Construction, pati Road Edge Trading and Development Services. Doon, Sheryl, sa mga hindi nakapunta, yung ilan sa kanila nagpadala na kanilang pagpapaliwanag sa absence nila. Halimbawa, sa St. Timothy Construction Corporation, paliwanag ng may-ari nito na si Maria Roma Rimando, kaya hindi siya makakapunta dahil sa pagdadalamhati pa sa pagkamatay ng kanyang foster parent. Mula naman sa Sunwest Incorporated, ang pagpapaliwanag ng presidente nitong si Aderma Alcazar, meron daw siyang scheduled leave to attend the personal family matters abroad. At mula naman sa Top Notch Catalyst Builders, ang pagpapaliwanag naman ng presidente nitong si Ymer Villanueva, meron daw siyang scheduled medical procedure. Sa iba, hindi sila nagbigay ng kanilang pagpapaliwanag, kaya naman dito iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo na ipasabpina ang mga kontratistang hindi dumalo sa pagdinig. Narito ang bahagi ng pagdinig. Para itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin, not a small change, Mr. Chair. Ano na yung natalakay so far, Merymon? Sheryl, yung ilan sa napag-usapan na kanina ay yung mga proyekto, yung mga flood control projects sa Bulacan na nangunguhulugan ito ng 5.9 billion pesos. At nasabi naman dito ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, parang yung ilan daw sa mga ito ay tila ghost projects, pero kailangan pa raw itong investigahan, lalo na yung mga sinasabing backer nitong sinasabing ghost projects. Nagkaroon din ng pagbabatikos, binatikos si Senator Rodante Marcoleta, chairperson ng komite, ang umano'y palpak naman na pagkakagawa sa isang revetment project na pinondohan ng bilyong piso ng gobyerno. Inihayag dito ni Marcoleta na 80% ng revetment ay gawa lamang sa lupa, 15% semento at 5% lamang ang may bakal na materyales. Narito ang bahagi ng pagdinig. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, Merymon, merong request mula sa nakakulong na dating kongresistang si Arnie Teves na dumalo sa pagdinig dahil meron daw siyang gustong isiwalat. Abay, may detalye ka na ba kung tungkol saan ito at may tugon na ba ang Blue Ribbon Committee sa kanyang hiling? Sheryl, yan yung inaabangan natin kasi nung natanong natin yung media officer mismo ni Senator Marcoleta, na-inform na daw siya tungkol nga dito sa willingness ni dating kongresista Teves na maging bahagi ng investigasyon. Pero yung inaabangan nating acknowledgement and confirmation kung magiging bahagi ba siya ng sunod na pagdinig, yan yung aabangan natin kung mababanggit sa pagdinig ngayong araw. Sheryl.